Hello guys and good day. May reaction video tayo tungkol sa Sampaguita girl na nangyari kamakailan lang sa news sa mall sa SM. So bigyan natin ng reaction at may matutunan kayo sa reaction vlog na to kung anong makita nyo, kung tama ba o hindi. Ito yung pangyayari sa Sampaguita girl. So makikita naman Sampaguita natin. girl. Oh, 'di ba? Hinampas siya yung guard. Pero di naman natin alam kung ano talagang nangyayari. Mga ba? Unang budo lang. Ang batang babaeng ito ay una na umanong nag-trending noong 2022 kung Nagtrending pala to, pero di natin alam kung siya ba talaga o hindi, or ginagamit lang siya sa sinikato. So maraming mga tanong na dapat nating sagutin. So sa mga viewers diyan, so di naman natin alam ha, pero ni-review natin yung mga pangyayari tungkol sa Sampaguita girl. nakipagtalo sa loob ng bus na humingi umano ng limos. Ayon naman Ito, sa kita ko na to dati. Isa yung nag-viral dati. Hindi ko alam dati na yun, mga lumilipas na taon. Ito yung mga ginagawa niya dati, para siyang walang respeto. Pero di natin alam kung siya ba talaga o hindi. Pero sabi sa gumagawa ng video na ito na siya daw yun. Oo, sabi. Pero hindi natin alam, kailangan natin tignan. isang netizen, hindi na daw bata ang naturang nagbebenta ng sampagita. Palagi niya umano itong nakikita sa SM Mega Mall at Sabi, palagi daw niya nakikita sa SM Mega Mall. Pero ang totoo, hindi naman natin alam kung siya ba talaga. Hindi yan bata, nag-work ako malapit sa SM Mega Mall. Araw-araw ako dumadaan dyan, lagi ko nakikita yan. Matanda na yan na kayo suot ng uniform ng school na iwan ko saan school kahit isahin mo ang mga school Mandaluyong, Pasig, walang ganyang uniform. Again, matanda na yan, around 20 to 24 years old siya. Laging nakamas school uniform para magbenta ng Sampaguita. Pag hindi ka bumili, dinuraan nila mga tao. So di naman natin alam kung sureball ka ba na ganyan ang ginagawa niya, o may mga bagay na hindi mo pa alam. Bakit mo nasabi yan? Walang pangalan, hindi ko tinago yung pangalan. malaman kung saang paaralan ang uniformeng ito. Palagi daw ito nakasuot ng So ninampas ang guard, kawawa yung guard, pero di naman natin alam kung ano talagang nangyari. face mask at kung hindi raw bumili ang mga tao ay dinuduraan ito. Kaugnay sa pag-viral ng Sampaguita girl na ito, umagaw naman sa atin So maganda pala yung babae na yun. So di natin alam kung siya ba talaga, kasi sa picture ay kakaiba. ng madla. Nang i-video call ito ng content creator na si Rosmar. Nakilala niya ito bilang si Jenny, isa umanong first year medtech student. Narito ang ilan sa mga litratong ibinahagi dito, kasama na ang kanyang graduation pictorial at identification card. Kasunod nito ay may kumakalat na video na na-interview ito ng isang content creator na may pangalan. So sa nakikita natin yung kaninang picture na yun at i-compare natin dito, malayo sa mukha, malayo talaga. Kung pagtutuunan natin ng pansin at titignan natin yung noo pati yung mukha, yung pinapakita kanina na picture nung nangyari sa LRT ata yun, yung sumakay yung babae tapos nagmumura, kita ko yun before, pero iba yung mukha niya ngayon sa pinapakita. So continue natin guys. Na Ariston Katugon noong September 2022 kung saan ay pinakyaw ang kanyang tindang Sampaguita. Ayon kay Jenny, ginawa niya raw ito para makaraos sa kanyang pag-aaral. Maraming iba't ibang So tama naman talaga, kasi naghihirap naman talaga yung babae na yun at naghahanap ng paraan para kumita. So nagpibinta siya ng Sampaguita sa mga tao, nag-aalok-alok siya para makapag-aral naman. Hindi naman basehan yung edad o bata ba o hindi. Pinaka-importante sa lahat ay nagsipag siya at hindi siya nanghingi.
Ay, mayroong mga tao naman na malakas manghusga na hindi nila alam. Oo, maraming mga tao na ganyan. So pagpatuloy natin guys ng mag-reaction video. Storya tungkol sa Sampaguita girl na ito. Samantala, tinanggal na sa serbisyo at hindi na papayagang makapaglingkod sa lahat ng sangay ng SM Supermalls ang security guard na nakuna ng video na ginamitan ng dahas ng isang batang babae na Sampaguita vendor. Sa kumalat na video, So, kawawa yung guard kasi kung siguro kung may pamilya siya ay mawawalan siya ng trabaho dahil sa pagkakamali na iyon ay matatanggal siya sa trabaho at mababan sa SM. At bukod doon, mahirapan siya na makapasok sa trabaho. Siguro depende na lang sa sitwasyon. Pero ang tama talaga na ginagawa niya is dapat pinagsabihan lang niya at hindi ginamitan ng dahas. Kasi nga sa Pilipinas, kapag ikaw yung gumagamit na dahas, delikado ka. So kailangan salita na lang kung sakali. So patuloy natin ang kitang pinaalis ng security guard ang Sampaguita vendor na batang babae Kawawa. na nakilalang si Jenny na nakasuot ng school uniform sa So, nung ginagawa tong babae na to, may ibig sabihin to kasi hindi pwede ginagawa tong na babae na walang ginagawa yung guard. lugar na nasasagupan ng Pero hindi SM naman Mega lahat. Mall sa EDSA Mandaluyong City. Kinablot ng Hindi naman sa lahat ng panahon na tama talaga. May mga anggulo na dapat natitingnan either sa side sa guard or side sa nagbibinta ng Sampaguita girl. So kung sino ba talaga sa mali sa kanila kasi sa video na to ay tapos na nangyari, hindi natin alam yung pinakaunang nangyari. security guard ang tindang Sampaguita ng batang babae at tinanggal ang mga bulaklak mula sa pagkakatali nito. Pagkatapos nito ay mapapanood ang ilang beses na paghampas ng Sampaguita vendor sa security guard at ang pag-awat ng security guard. Kaya natin alam baka content lang to eh. Kasi minsan yung iba ay nagdrama-drama pero content pala. Budol pala yun eh. Marami kasing mga ganyan eh. Lalo na dito sa Pilipinas, maraming mga kulakoy dito eh. Pero tignan natin hanggang Sa isang matapos. punto ay makikitang sinipa ang batang babae. Grabe. Naglabas ng Yun ang pinakamasakit. Yun, bakit sinipa mo pa? Oo, ikaw yung guard, dapat taas yung pasensya mo sa bata na yun. Hindi naman natin masasabi bata o sabihin natin kahit sino. opisyal na pahayag ang pamunuan ng SM Supermalls tungkol sa video na kumalat sa social media noong Enero 15. Mariing kinundina ng pamunuan ng SM Mega Mall ang pangyayari at ipinahayag nila ang pakikisimpatsya sa Sampaguita vendor. Umani naman ang samot-saring reaksyon at magkahalong opinyon mula sa publiko ang insidenteng ito. May mga nakikisimpatsya sa Sampaguita Sa tingin ko, di natin alam kung sino yung mali talaga sa dalawa. Wala akong pinapanigan sa kanilang dalawa. So, ang nasa isip ko, either yung Sampaguita girl or sa guard. Pero sa tingin ko, yung karapatan ng guard, siguro dapat natin papakinggan kasi minsan, hindi naman pwede yung nasa sakdal lang papakinggan natin. Bakit yun nagawa sa guard? O dapat natin alamin kasi minsan doon lang tayo kung kung saan yun yung mahirap lang talaga yung estudyante. Kung ganun lang talaga hindi natin maalam yung tunay na dahilan kung bakit ganyan ang reaksyon ng guard. So pagpatuloy natin. vendor at meron din sa security guard. May mga haka-hakang maaaring napikon na ang security guard sa pagpapaalis sa Sampaguita vendor na matapang na lumaban dahil hinampas niya ito. So dahil sa ginawa niya ay talagang mawawalan siya ng trabaho. Siguro ganun talaga pero di natin alam yung side sa guard. Baka may opinion siya, may sabihin natin may masasabi ba siya kasi sa sitwasyon na iyon ay mahirap mag-judge ng tao. Na mga hawak ng Sampaguita. May mga nagdududa naman na baka biktima o ginamit ng sindikato ang bata dahil sa kakaibang Possible pwede ginamit ng sindikato pero di natin alam
kung totoo Apang ba. na ipinamalas nito. May mga nagsasabi rin, marahas ang desisyong tanggalin sa trabaho ang security guard dahil may pamilya rin Rosmar. Kabidyo call niya si Rosmar. Taba na pala ni Rosmar. Yung bata na yon. O yung sa picture, o ito. At ito yung isa, hindi natin alam kung sino pangalan itong isa. So, patuloy natin. itong binubuhay. Kailangan ng malalim at malawakan na investigasyon, hindi lamang sa pamunuan ng SM Supermalls, kundi ng pamahalaan. Maaaring ang nangyari sa pagitan ng security guard at ng sampagita vendor ang susi para matukoy at malutas na hindi madali ang isa sa mabibigat na problema ng lipunan na dulot ng matinding kahirapan. Ang insidenteng ito ay So, yun. Under investigation pa yung nangyari sa Sampaguita Girl at sa guard sa SM Mall. So, kailangan natin na maghintay tayo sa mga update na iyon. Hindi pwede tayo na magbigay tayo ng mensahe, opinion, kasi hindi natin alam sa both sides sa babae, yung Sampaguita Girl at sa mall guard. So, kailangan natin na pag-isipan at i-analyze yung sitwasyon bago tayo mag-comment. Kasi ako, sa kadalasan sa mga vlog ko or sa reaction vlog ko is, hindi kasi ako nagbabase ng isa, kundi dalawa. Ang nakita natin dito sa reaction video na to, or sabihin natin sa video na to, kasi ang simpatya ng tao sa social media is nasa Sampaguita Girl. Yung mall guard ay nawalan yung boses. So, ibig sabihin, kailangan natin din pakinggan yung sa mall guard. At mapakinggan natin yung dalawa, dyan natin i-balance kung sino ba yung tama. Hindi pwede yung iisa lang ang titignan natin kasi mali yun. Kahit na alam mo na kawawa yung isa, dapat din pakinggan yung sa kabilang side. Bakit ba? Kailangan. Kasi para at least mabalance natin at mabusisi natin yung pangyayari. Kasi hindi natin alam sino sa kanila yung nag-iibento. Sino ba yun? Hindi natin alam. So, dapat pakinggan natin dalawa. Silang dalawa para at least makita natin yung problema. So, yun lang. Natapos na ang pagre-reaction vlog ko. Video okay na magsalamin siguro to. sa mga tunay na nakakabahalang sitwasyon sa Pilipinas na hindi masyadong napagtutuunan ng atensyon ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ano bang reaksyon ninyo dito? Please comment down below sa mga Natapos na ang video natin ngayon sa pag-reaction vlog natin tungkol sa Sampaguita Girl at sa mall guard. At kung may naintindihan ka sa pag-reaction vlog ko, please comment below kung tama ba yung sinasabi ko. At maraming salamat sa mga followers na nakikinig dyan. Maraming salamat po.